Pisces, hello. Ito yung reading mo for August 28 to 31 or kung kailan nyo man po makita ito. This is a timeless reading din naman. Cross-watchers are also welcome. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung matagal na po kayong nanonood ng mga readings ko or sumusuporta. At sa mga bago, don't forget to like, follow, subscribe, patap na rin yung bell icon natin dyan para updated kayo. And regarding mga personal readings naman, dumiretso kayo, mag-message privately kayo sa aking FB page. A big shout out and thank you sa lahat ng nag-avail or nag-a-avail ng personal readings, membership, and subscription. Ano ba tong mga ganap? Yung mga dapat mong malaman, Pisces, itong remaining days ng August. Yung unang card mo ay timing. Sakto, no? Ito yun, yung tempo. O may this be the right moment. Isang hudyat ito. Pisces, nakita mo, itong card na ito ay palatandaan. Maaaring ito na yung perfect moment kung meron ka mang gagawin. Ito na yung hinihintay mong moment. Kumbaga, ito yung pinaka-akma na panahon para sa iyo, Pisces, sa kung ano man yung matter na yan na related dyan sa timing na yan. Kumbaga, perfect timing, flourish, wow, may you thrive and blossom, wow, eto na yon. So, nakikita ko, ito na yung timing, yung period wherein nagbo-bloom or nakakaraos ka, nakaka-survive ka, ayan, kung ano man yan. No, yung iba sa inyo, pwedeng ito yung moment na nagbo-bloom yung negosyo nyo, yung career nyo, or relationships. Magandang senyales, ano? So, at least bago mag-September, siguro yung iba mafe-feel ninyo na na maganda yung mga pangyayari para sa inyo. Nagbo-bloom nga nagta-thrive, nagfa-flourish. Clarity. So, ito rin yung perfect time para sa iyo, Pisces, no? If you are seeking for answers. Kung gusto mo magkaroon ng kasagutan, kaliwanagan about something, ito na rin yung time, ito na yon, yung pinaka-timing, right moment na darating sa iyo. Itong mga kasagutan or kaliwanagan na hinihintay mo. May mga bagay dito na masosolve kasi magkakaroon na ng confirmation na yan yung mga naghihintay kayo ng mga result ng applications ninyo or kung meron man kayong mga hinihintay na reply kung kanino man. Basta kung ano man itong bagay, mga matters na nangangailangan ng kasagutan or clarity. Yan yung mabibigyan kasagutan sa inyo. At divine, meron kang card ng divine. May you find the bliss. Ang ganda. So, hindi lang ito napakagandang pagkakataon para sa inyo. Hindi lang ito panahon ng nagbo-bloom kayo. Hindi lang ito yung time na nasasagot yung mga katanungan ninyo. Ito rin yung pagiging, makahanap mo yung bliss, no? This is a period of bliss. Ibig sabihin, ito yung period ng ikaw ay blessed na maganda yung takbo ng mga bagay-bagay, no? Para sa iyo, Pisces. Tingnan pa natin yung second set ng iyong cards.
Wow, dalawa yung nahugot agad. So, may Cancer energy. Baka you are dealing with another water sign, which is a Cancer person. You and your loved ones are safe. Emotions are running high. Yan. Parang moon card. Super moon pa nga yung binabanggit. The end of a tough cycle approaches. Capricorn energy. Wow, ang ganda. Kaya nga may period of bliss na rito eh. Sahan mo itong katapusan ng August. Aaliwalas yung mga bagay-bagay. Matatapos na yung mga difficult period na pinagdadaanan mo, Pisces, kung ano man ito. No, halimbawa, masyado kang naging problematic in the past weeks, in the past months, in the past days. Unti-unti nang maiibsan yung situation mo, kung ano man, regarding kung ano man yan ngayon, no, sa buhay mo. At saka, yung mga pinag-aalala mo, mga yan, mga ikinakatakot mo, ipinag-aalala mo, specific sa sarili mo, at saka sa mga mahal mo sa buhay, mabibigyan na ng clarity. Mabibigyan ka na ng reassurance. Ang ganda. Maganda yung mga cards mo. Mabibigyan ka na ng kasagutan. Ayan, kung naghihintay ka ng mga kasagutan, halimbawa, about safety ng family mo, or about health mo, or health ng isang family member. Okay? Basta kung ano mang lagay na parang feeling mo aligaga ka, problematic ka, worried ka, yun yung mabibigyan sa iyo ng mabibigyan ka ng reassurance pagdating doon sa part na yun. And maaaring may mga situations dito, Pisces, na ma-overcome ka ng iyong emotions. So yun matitake over ka ng iyong emotions. May mga sitwasyon na intense yan pagdating sa sa emotions na may mga tendency na mataas ang mga emosyon. So, maraming klase ng emotion. So, depende na at kung ano man situation yan na maaaring makapagpa-trigger nitong iyong mga emotions, no? Nitong hanggang katapusan. At meron ka ring be bold and make the first move, cardinal moon. Okay. This time, Pisces, ikaw yung dapat mauna sa kung ano man yung sitwasyon dito na tinutukoy. Ikaw talaga ang magme-make ng first move dito. Ikaw dapat. Yun yung sinasabi ng card mo eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ayan. Kaya kung may mga sitwasyon, pwedeng sa love life mo, o pwedeng sa iba, hindi sa love life. Pero, basta parang ikaw yung mauuna. Ikaw, sa'yo manggagaling. Na ikaw yung maglalakas ng loob, no? Na mag-make ng first move daw. Okay? Tingnan pa natin yung ibang paparating sa iyo. Opya. May tumihaya. Flag. Meron kang dog close up. Ram. Oh, so pwedeng may ka-deal ka dito. Ayan, Ram, si Capricorn. Pwedeng may maka-deal ka dito, matigas ulo. Oh, pwedeng may maka-deal ka dito na matigas ulo. Hindi lang yun. Pwede kang ikaw talaga mag-initiate kasi kailangan mong may mga sitwasyon na kailangan mong maging aggressive. Sa iyo manggagaling yung inisyatiba, diba? Yun yung sinasabi. Pero pwede rin kasing may nakakadil ka na
Ram, Capricorn nga, may sungay kambing, ayan. Pwede rin merong aggressive person or matigas ulo na person na nakakadeal mo. Pwedeng kaibigan. Pwedeng kaibigan yung tinutukoy dito. Ayan, huwag kang magpadala sa bad influence ng ibang tao, ha? Na kung saan, bababa ka sa level nila. O, limbawa, don't make patol-patol. O, diba, ang arte. Basta, wag mong, wag mong ibababa yung mga standards mo. Or yung mga, prinsipyo mo, paniniwala mo, values mo, ayan. Okay? Kumbaga, paninindigan yan. Paninindigan mo kung ano itong mga prinsipyo mo, yung standards mo, mag-i-stick ka dapat doon. Okay. And rainbow. Wow! Alam mo ba kung ano tong rainbow? Tugma siya dito. The end of a tough cycle approaches. The most difficult part of a situation is over. Finally, Pisces, bago mag-September. Lahat ito ng mga mahihirap na yan, kung ano man yan, mahirap na project, difficult situation mo, yan na yung magtatapos. And mapapalitan yan ng period ng bliss. So, napakagandang energies. Yung love life mo na lang, tingnan natin. Hoping, expecting, meron naghihintay or umaasa, rejection, thinking, karma, aray ko. Karma card, pagdating dito sa person na to, Pisces. So, ngayon, nakakarma na tong person na to. At, kung kailan naman siguro naka-make up ka na ng isip mo, or naka-get over ka na, siya naman ngayon yung maaaring maghabol sa'yo. Oo, ayan. This time, nagkakaroon ng, karma dito sa person na to, na biglang namimiss ka na niya, ngayon gusto niyang bumalik sa'yo, maaaring pinagbabayaran niya na yung mga nagawa niyang masama or kasalanan sa'yo, yung mga mali niya. Kung naging unfair man siya, may nagawa man siyang, kung naargabyado ka man niya, na-hurt ka man niya in the past, pwedeng kinakarma na siya. Ayan, may mga cause and effect and consequences dito sa mga actions na ginawa niya sa'yo. Payback time. Babayad din siya dyan. Yun na yun. But, kung kailan naman siya na yung naghahabol, i-reject mo siya. Yun yung nakikita ko. Oo. Ngayon siya naman tong naghahabol sa iyo. Pero yun yung karma niya. No, if ever na i-reject mo siya, yun yung karma nitong, pinaka-karma nitong person na to. Tingnan na natin yung mga closing messages for you. Kasi pwedeng ayaw mo na kaya nga may rejection dito Bumalik man siya sa'yo, is useless na rin. I-reject at i-reject mo siya. And pwedeng yan yung karma niya. Ask help from others. May mga situation siguro, Pisces, na mahihirapan ka or kakailanganin mo ng tulong ng iba. Do not hesitate na na magsabi
manghingi ng tulong or tumanggap ng tulong kung meron mang mag-o-offer sa iyo, no? Sa mga time na kailangan mo. Not the right time, may mga ano rin dito. This is a card of protection sa tingin ko. Parang sinasabihan ka, no? Maaaring hindi lahat ng gusto mong mangyari iaayon sa gusto mo, Pisces. May mga bagay dito na maaaring dapat mong matanggap na hindi ito yung ito yung mga bagay na ano na pwedeng hindi pa dapat ngayon. Okay, kasi merong ano dalawang bagay dito about timing eh. Kumbaga may you realize kung kailan talaga yung perfect na timing, kasi merong card ka kanina sa unang-una. May this be the right moment pero not the right time. Kaya yan. Ang ibig sabihin nitong dalawang cards na to, magkaroon ka ng mafe-feel mo kung kailan talaga yung tamang panahon para dun sa bagay-bagay. May mga bagay na na ito yung tamang timing pero hindi lahat, no? Ito lang yung card na yung proof na hindi lahat akma na gawin mo ngayon. May mga bagay na ngayon mo dapat gawin, which is ito, yung perfect moment, pero meron ding mga bagay, yung ibang bagay doon dapat mong ipagpaliban or maghintay kung kailan yung tamang time para doon sa ibang bagay. Kumbaga hindi lahat makukuha mo at once, no? Pwedeng yung iba, kailangan mo pa nga ng tulong. Ayan, kailangan mo pa ng tulong. And success. May success, no? May success na naghihintay sa iyo. Kung ano man itong gagawin mo, itong katapusan, hahabol na magiging successful yung gagawin mo. Although hindi lahat, kasi meron lumilitaw dito na not the right time. Okay, pero meron for sure isang bagay na gagawin ka na magiging successful yung outcome, which is ito. Hindi tinutukoy na success na paparating sa iyo. Ayan, opportunity and success. Kasi nga may period ka ng bliss, meron kang period ng flourish, yan. Yung sinasabi ko kanina, nagbo-bloom ka. Okay? So, yan. Merong opportunity and success na maaaring magbubukas para sa iyo. Matatanggap mo na itong katapusan. Okay, Pisces. Sana makatulong sa itong reading na to. Don't forget to leave a comment or like. Take care, babush.